Yon, good evening sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Dito na naman po tayo sa another episode ng Two Battles Podcast kung saan ang mga issue ng lipunan ay maaari natin gawing pulutan. So ako si Tito Nel, ang inyong mabait na tanggero. At ano naman si Uncle D, ang promotor ng kwentuhan. Kasama Magandang gabi, natin Uncle D. ngayon ulit ang ating semi-regular host, Kuya Jack. At kasama natin, magandang gabi. at kasama natin ang isa sa aming mga batchmates nung college, si Mr. Akin Ronggabilla. Ronggabilla. Si Uncle A. May Uncle D, may Uncle A. Uncle A. Kanya-kanya kayong uncle, ha? Magandang gabi, everyone. Good evening, good evening. Yan, ba't ba tayo nagpatawag ng pulong ngayon? Wala, Shasha? didiscuss lang natin yung mga tatanga-tanga eh. Joke lang. Tatanga-tanga Galit na galit yun, pre, no? Sino ba yung nasa Nagalit liyan yun. ng mga tatanga-tanga na yan? Galit na galit. Tsaka first time yon, no? Parang sa history ng committee hearing sa House of Representatives, parang first time naging very, ano ang tawag dito? Straightforward yung mga kongresista dun sa mga ginagamit nilang salita ngayon, no? Kasi parang nung time natin, bihira or wala kang maririnig na congressman na magsasalita ng tanga or anything that is not parang hindi siya noble words na gamitin sa House of Representatives. Hindi siya parliamentary words. Oo, ganon. Ay, Parang sige. tapos coming from Congressman Benny M. Abante pa, no? Oo, Na- pastor yun. As far as I know, pastor yung background, di ba? Yes, oo, Yes. pastor siya. O, ito na lang ang tanong ko. Uncalled for ba yung ginawa ni Congressman Abante doon o fitting lang? Sa context nung nangyayari at that time. Ako siguro well-fitting, pero sa akin, in a sense, parang hindi pa rin dapat, although dun sa situation, medyo fitting siya. Tsaka hindi naman niya sinabi na tanga yung mga guest speakers nila, no? Yung mga in-invite nila na ang sinabi niya doon, di ba? Parang ang sinasabi niyo sa mga manonood nyo or sa mga audience nyo na tanga sila, parang ganun, right? Oo. So, imbis na parang idating niya sa kanya, kasi siya yung parang sinabihan nung time na yon nito mga vloggers na to, parang ni-redirect niya na lang dun sa mga audience nitong mga vloggers na to. Kasi Pero parang, as a parliamentarian, sa akin parang hindi talaga dapat. pero kasi naman, nando na tayo parliamentary procedure wise. It was stricken off the record naman. Kasi at the latter part nung hearing, binalikan nila yung statement na yun Nagsalita Oo, may nag-motion nun. nagsalita Mm-mm. yung isang vlogger na natawag po akong tanga kanina Na nag-ano naman yung sino ba yung tawag dito? Yung chairperson kahapon? Wait lang, nakalimutan ko Chairperson. dun. Nakalimutan ko rin kung sino nagpe-preside. Actually, kasi yung Pimentel. Nagpapatanggal pa Ah, siya. oo. Si Pimentel, tama. Si Congressman Pimentel. Oo. Na ni-raise niya na it was stricken off the record. And we all know, parliamentary pinapatanggal niya. procedure, if it's stricken off the record, It did not happen. did that happen? Never Correct. was said. Mm. Correct. The only thing that is different, naka-ano siya. Naka-record siya. Kaya Correct. kumalat pa din. Napa-social media pa, pre. Binlip naman ng mga reputable media Oo, outlets. oo. Tama. Pero okay lang din naman.
In a sense, para sa akin, parliamentary wise, mali nga siya. Mm. Napag-aralan natin yan. Hindi talaga dapat ginagamit sa parliamentary procedures yung ganyan. Kahit mga Correct. committee hearing. Pero, given the, the adamant attitude ng mga vloggers na in-invite doon, parang binigyan lang sila ng taste of own medicine eh. Taste of, no? Parang, ganito kayong Parang, magsalita, oo, di Correct. ba? hindi ma-experience nyo ngayon. Parang Ang, gano'n na. ta ang tapang nyo, Gusto nyo nako-call out lagi, O ngayon nako-call out. Di ba may isa pang vlogger doon, sinabi, opo, tanga po ako. Diba? Inang-ina lang eh. Di ba? Inang-ina lang niya. Nang kinalag niya. Wawa. Yun nga. Kasi di ba ang nangyayari yung mga ganyang klaseng content creators, wala silang wala silang takot sa consequence, kumbaga. No? Kung ano yung masabi nila na something edgy, Wala silang takot sila. accountability. Mm. Kasi nga wala pa naman kasing nasasampulan, right? Yun. Ito Tapos, yung maganda ngayon. tapos Correct. yung process natin dun sa parang yung ano nga to, internet bullying, 'di ba? Ang Cyberbullying. cyberbullying, 'di ba? Ang tagal nung process nun. So, siguro itong meeting na to sa House of Representatives, ito yung isa sa magandang sample sana, na pwede silang maging accountable dun sa mga fake news na inilalabas nila moving forward. At kung seryoso tong mga congressman na to, definitely may kalalagyan. Pero nabasa nyo ba yung isang comment, isang post ni yung reporter na lalaki, sa Channel 5 siya eh. Yung parang, hindi naman siya against, pero being weary na sino ba dapat yung maging basehan ng truth when it comes to calling out yung mga vloggers. Ganito lang Parang- yan, tsaka. Journalist siya. Pinag-aralan nila yung basically ang journalism. Mm. Ngayon, kaya nga tayo merong grupo ng mga journalist, di ba? Meron silang mga pinagre-reportan na kailangan recognize sila before they yun na can nga. even claim as journalists. So, Pero when it comes to vloggers, wala silang ganun eh. So, di ba? Saan mo ngayon iaasa yun? Would you just be, yun nga, yung sample ngayon na sa Congress na ba ngayon ang basehan ng katotohanan? Paano pagka ang Congress or ang government ay may sariling motibo rin for their own truth? okay. Yun yung nakita ko post. Nakalimutan ko kung sino yung nag-post. Basta isa sa journalist na tsaka Channel 5. Yung lalaki yung nagpupunta sa mga gera. Jiggy? Hindi. Gigi Manica, di ba taga 7 yon? Hindi na ako Jiggy. familiar eh. Yung laging inaatake rin ng mga BBMers. Si Howie Si Severino? Di ba si Ed Lingaw yan? Si Ed, Ed tama. Lingaw? Puntaan niyo yung page ni Ed. Meron siyang pinost about being weary lang naman. I don't know if he's against na ngayon ay magiging watchdog na ng mga vloggers ang Congress. Pero yung point niya kasi is may bibigat eh. Kasi kung iisipin mo, government watching over or being the basis of truth, na pagkang katotohanan lang ay nakabase sa isang gobyerno, tao pa rin nagpapatakbo niyan eh. Para sa kanya, it's better to have a community na nagpa-fact check ng lahat para sa Okay. kanya. Yun ang point niya. Sige, granted, meron silang ganong concern. Pero ang tinatakil kasi nila is yung blatant fake news. Iba pa rin yung criticism sa government eh. Criticism sa government will always be there as long as backed with facts. Diba? Pero yun yung kinatatakot nga yata ni Ed na just in case this will be the precedence of yung susunod na mga magiging pag-correct or pag-call out, di meron bang parang safety or rails na hindi ma-over step or ma-override yung rights nung pag meron man nagkikriticize na nasa point naman. Kasi di ba government na ang basis of truth eh. Kung Congress ang magko-call out eh. Tignan mo si Marcoleta. Sumasali pa pre. Ano sabi niya?
I think yung kay Pinapatawag din Marcoleta niya yung na para sa kanya, di ba? I think yung kay Marcoleta naman is more on he was Personal hurt yun by eh. the name calling. It's a O, personal personal yun eh. thing. Hindi siya Pero representative yun, ng government. ayun na nga, kung paano ngayon yun, meron bang magiging, kasi presidency yan eh, if something starts off, magiging basehan na siya ng mga susunod na event na mga pangyayari. So, di ba? I mean, Paano everything has yun? a check and balance kasi. So, tama naman sila na magiging wary sila. Pero, in the first place, hindi naman magkakaroon ng ganyang klaseng hearing kung hindi ganun ka-blatant yung fake news. Correct. And I'm okay with that as well, pre, na Mhm. pino-call out na nga ng Congress. Pero kung tinan mo kung i-apply mo to with the times ng panahon ni Duterte, sino ang ipapatawag sa Congress? Wala, kasi patay na. Di ba? Yun lang, no? Naunahan na. Di ba? Naunahan na. In-invite pa Oh. lang, may tama na. Ano nangyari Nanlaban dun? na eh. Ano nangyari doon sa isang nagsabi na yung binantaan yung buhay ni former president? Di ba? O, di Yun, ba? yun yata yung takot niya ni Ed. Eh. If you are to criticize the government and the government's the basis of truth, sila na ngayon yung watchdog, sila na ngayon yung basehan ng katotohanan. Ganun yung mangyayari na tulad doon sa teacher na yon, nag-comment lang siya tapos nagpa-express lang siya. Hindi pwede dinatanggap, pwede nakasuhan na kung ano-ano, di ba? Kasi, Tapos nagkaroon pa ng anti-terror law. kasi ang ganito yan eh. As a watchdog, all you just need to do is report facts. Pag hinaluan mo ng opinion yan and then you claim it as a fact, that's fake na. I mean, hindi Correct. naman fake na, pero tainted na yung pinapakalat mong information. Di ba? Yes, kaya tingin ko lang pre, dapat kung merong broadcasters network, yung mga ganon, mga group broadcast, dapat mayroon din magkaroon na rin for vloggers, podcasters, social media influencers ba? Tingin ko Na wala hindi pa. naman, Wala pa yan. Mahirapan silang ano yun yan. Patupad totoo, pa mahirap dahil nga, mahirap ano yun nga. eh. Free space for the Freedom. public yan eh. Di ba? Mm-mm. Kaya I nga think, yung saan mo lalagyan ng linya yung free speech at yung responsibilities Sa mo rin ng isang lalagyan ng linya individual, yung diba? yung fake news at lazy journalism. Di ba? Ang dami yan. Oh, Just for content, mga ganon. marami. Maraming pwedeng tignan. Definitely, ang magiging battle cry nila dyan is bakit ninyo isusuppress yung freedom of expression, yung freedom of speech namin, right? Tama naman din yung question na sino ba talaga yung batayan ng absolute truth when it comes to this issue. Technically, hindi ako payag na government yung magiging batayan ng absolute truth kasi pag nangyari yon, hindi tayo malayo sa martial law na everything is May being point, diba? dictated by the government, no? At saka lahat ng against sa government, and definitely they will tell you, that's fake news. Oh, tapos Ganun na nga bang, mangyayari. di ba? So, Nakakatakot din eh. Valid naman yung na magkaroon tayo ng takot, especially yan nga, parang nasusuppress yung freedom of expression natin. Pero the thing is, they cross a line eh. So, yun ang kailangan nilang i-define. I think yun ang kailangan nilang ma-achieve dyan sa committee na yan. Kung Good paano nila point. magkakaroon ng check and balance yung mga lumalabas. oo. Sana yung nangyaring ano ngayon, hindi lang siya parang, kasi di ba maraming beses is just to shame the resource person eh. Yung sinishame lang nila yung mga tinatawag nila eh. Sana ito talaga magkaroon ng na Siguro yung ano, no? produktong katulad ng ganyan. Siguro yung naging basis din dyan kung ba't pinatawag yan. Hindi, siguro may onting touch ng ano, no? Ng impluwensya ng Public call out. administrasyon. Pero kasi, yung fake news peddlers na pinatawag nila, medyo serious na yung epekto eh. Kasi possible May National may security. national security wise eh. Katulad nung sasabihin mo yan na yung issue. nagkakaroon ng mass resignation yung mga Ang mga police pulis dahil at sundalo. inaresto si Duterte. So that's something na
mapuput into compromise yung public safety dahil iniisip nila na nagmamas resign na, alam mo naman ng Pilipino, bandwagon effect, magkakaroon ng Marami mass dyan nakikisali hysteria, lang di eh. ba? Magkakaroon ng Totoo. hysteria yan eh. Yes, and when it comes to suppressing their rights of expression, remember naturo sa constitution natin na ay sa subjects natin ng political science na there is no such thing as absolute right. Once you cross the line, endangering the life and rights of others, that is not That's where right of your expression. rights, That Correct. is not yung your right freedom mo. of expression, no? Kaya nakatatawa ako doon sa post ni Mocha Uson. Rest in peace for Sabi niya. freedom of expression, sabi niya. Buhay pa pala yon. Buhay pa pala yan. Oo, sabi niya, RIP Ako din, freedom of expression. Yung freedom of expression mo is limited kapag ka ang binibigay mo or yung ine-express mo is something na totoo. 'Di ba? Correct. Alam naman natin na hindi totoo. Kaya ano At tinanong saka- si Christy, ano yan, pangalan nun? Yung vlogger na yun? Si Chris Tinanong Chu, siya kung Crisette Chu. Chu. Reset Tama mo. ba? Chu, Oo. tinanong siya, sabi, meron ka bang nakitang documents? Ilan yung Correct, tama. kabilang mo ba? Tinanong siya ganun eh. Wala nang maisagot. Wala. Oy, teka lang ha. Babanggit kayo ng pangalan eh. Baka mamaya tayong matira dyan. Pero Napatawag tayo bigla. ganito na lang. RIP freedom of expression. Ganito na lang. Kasi ang claim niya, di ba, lagi niya, doon sa opening speech niya, I am a journalist. Inamping niya talaga, pre. Yun yung Yes. malupit dun. Tapos, Yabang, ano? magsabi ka papaanong ng paraan? you are a journalist, mag-express ka ng opinion mo, fine. Pero asan yung facts na ipine-present mo? Correct. You're providing an Correct. opinion without a fact. Nalapan siya ni Abante. Hmm. Kaya siya na gisa ng todo doon. Hmm. Ang Napaluha ginawa niya, tuloy depensa siya. na nga lang doon. Depensa na lang niya eh. Sabi ko lang naman po doon daw. Yun Anong daw. defense yun? Dahil may daw, lusot ka na? Porque di sa'yo directly galing yung info, daw? Tsaka tinan mo yung ugali nila, di ba? Ang tapang nila kapag during vlogs nila, parang kala nila sa sarili nila, untouchable sila eh. Untouchable, oo. Tapos Totoo yan. iiyakan mo ko ngayon sa hearing. Di ba? Totoo. Tatlo silang umiyak, di ba? Tatlo sila. Oo. Oo, pati yung doctor. Yung doctor Oo, nag-opening tatlo sila. statement Sino, pa si lang, Mata? sobrang iyak eh. Oo. Emotional na siya. Iyak agad eh, very emotional eh, no? Kasi yung Dito mga, sa hearing na to, parang yung down na salita, napaka-powerful, no? Sa Yung Mata salitang ba, yung down, asawa nawalan ni ka Richard agad ng Mata? accountability. ha? I mean, Chuck, Yung Mata ba is asawa nung... May isa pang Mata ako nakikitang nag-vlog eh, na singkit. mag-asawa sila. Mag-asawa sila, di ba? Kaya, Hmm. So, di ba? basta may makaano eh. Iyak. Wakawa rin naman. So, isa pa doon sa mga tumatak sa akin doon, yung vlogger din ba yon yung abogado na nandun na dating presidential spokesperson ba yun? Oh, parang nagwa-vlog na siya eh. Sino Oo. yon? Si Yung Trixie. Si Trixie Cruz Angeles. Mm. Mm. Abogado yun, di ba? Oo. Oo. But parang hindi ka naniniwala pa rin. Kasi kung magsalita, Brad, Kasi dati pa, hindi na siya parang... Hindi, napakatindi. Paano siya tsaka- magsalita eh. Tsaka bago siya naging spokesperson before talagang nasa vlogging na rin siya, dun siya nakuha eh. Di ba? Kaya siya napunta sa Sa influence administration ni niya. Duterte kasi isa siya sa talagang very vocal nung campaign, lalo na sa social media. Trixie Napakatimid Cruz. niya magsalita eh. Tapos yung argument pa na ipinasend niya, ang bungad niya, time-bound po ba ang fake news? Paano po si Galileo nung panahon niya? Diyos ko po. Nag-i-invento na ng... Naalala ko tuloy si Argumento, Gadon, pre. pre. Mag-iintay tayo ng 400 years pa hanggang maging totoo yung binalita nila. Saka lang natin sila i-hold accountable pag di nangyari. Kaya nga, napaka-ano ng argument niya, time-bound. Anong hinahanap mong time-bound? Diba? Totoo. Everything is verifiable na ngayon eh. Hindi siya katulad ng panahon ni Galileo eh.
Kaya nga, I mean, sige, bigyan natin may point siya doon. Let's say sabihin natin na a month ago, inan natin na si Duterte aarestuhin na. So wala pang lumalabas noon na Mm. warrant of arrest or anything. Pero eventually, 'di ba, nagkaroon ng warrant of arrest at na-arresto si Duterte. So Mm. it's not a fake news kasi hindi mo naman siya pinedel na andyan na, 'di ba? Ang kinlate mo lang is there is a possibility. And then meron kang ipo-provide dapat na facts to support your statement, which is I don't Totoo. think na nangyayari doon sa ano nila. Wala silang naipakita pre. Mm. There's definitely a motive for everything that they had posted eh. And ang nakikita natin isang motibo talaga doon is to para guluhin yung perception ng tao about dun sa arrest na nangyari. 'Di ba? Yun yung goal, yun yung motibo nila. At yun yung nagiging dangerous nga kasi it brings instability and definitely national security kasi government natin yung nag-push for the arrest eh. Mm. Diba? Correct. Imaginein mo yun. Tawag dito, given na ganyan na nangyayari sa mga notable vloggers na yan, ano ba sa tingin nyo? Notable? I beg to disagree. Joke lang. Napatawag Notable ka sa kasi hearing. marami talaga silang followers and if they post something, Yun yung talagang magiging notable. magpa-viral eh. Saka Oo, nasa The ano ka na influence eh. reach. correct. Ano ka na eh. Nasa public documents ka na eh. Totoo. Di ba pwede Well, malipat sa sabagay, atin yung oo. followers na yun? Tsaka di ba Parang 31 notable din million tayo. sila. So marami sila talagang followers. Ay, oo. Di ba? 31 million eh. Pero hindi na yata buong 31 million eh. Kasi Nahati nag-split na, na. di ba? Nahati na, no? Split na sila. Split na. Tanda mo doon, kung ang basis So, dapat- natin dito is yung mga votes, 16M dun sa 31 million na yan, kay President talaga yan. Correct. Hindi pumoto sa kanya as VP last time. Totoo. Mm. Pero ma-imagine mo, no? Kung naghati nga yung boto for 16M. So Three- mataas yung 3 ways. oo. Tsaka malaki yung yung magiging advantage dun Chance. ng Kiko tsaka ng Bang. Oo. Totoo. Pag talagang naghati ng boto yung BBM side at tsaka yung This coming PDOT May. side. Nako. Oo. This coming senatorial election. Ganda niyan. Tapos magiging maganda rin yung 2028 elections pag nagtuloy-tuloy yan. Medyo Wag lang So magkakaroon ng mamamatay yung matanda. nagkakaroon ng hope yung opposition na lumakas at bumalik. Oo. Chard, pakiulit nga yung sinabi mo. Ano yun? Wag lang. Wag lang mamamatay yung matanda. Matanda. Ay, totoo. Ay, mahaba pa buhay ni Pope. Di ba? Oy, Yung Pope si wag tayo Si mag-ano Pope ng ano. Uh, Wag tayo si mag-ano Pope ng Tagle. religion, ha. I support yung yung bring back Harry Roque. ay ako din. Pwede. 100%. Iba yung gusto kong bring back. Bring back. Ay, ultimate burger steak ng Jollibee yung gusto ko i-bring back. Ay, oo, yung may fries, saka Nako, Oo. G, bring back. Tsaka malaki yung May petition ba? yung pati nun eh. May pipirma ba tayong petisyon? May 500 daw. Pipirma din ako doon. Pipirma din ako doon. Kampyong pati doon, kaya panalo yun eh. Busog ka doon. Hindi siya tulad ng mga single patty na hamburger. Mm. Mabalik tayo. Oo, Balik tayo tayo. sa mga fake news na yan. Hindi po yan sponsor, Hindi po sponsor. Pero Ano? palak na mag-sponsor, sige lang. Ano yung yung craziest fake news na nakita at nabasa nyo? Just to break yung medyo nagiging serious tayo eh. Ano yung sa tingin yung pinaka nakakalokong fake news na nabasa Yung- nyo? Johnny Sins, nakita ko. Attorney. Yung alin?
Johnny Sins, sino pa ba? Yung quote Yung card ni mga Johnny artist. Sins. Oo. May isa akong kaibigan, nag-post siya talaga, nag-post niya. Tapos sabi niya, oh, kita niyo na, pati yung mga abogado sa ICC. Si Johnny Sins! Sino ba si Johnny Ako, Sins? ako yung recent, yung kay yung kay attorney Annalise Keating, no? Kay Viola Davis pa, no? Isa pa yan. Yung comment, Diyos ko po, Ay, nako. Tapos Ay, sabihin kung nila, ano-ano na lang. sasabihin nila, hindi naman sila nagfe-fake news. Eh, kumagat nga sila sa satire na post na yun eh. Oo Wag nga. tayo, wag niyong banggitin yung kung alam niyo, wag niyong banggitin yung pangalan ng politiko Di ba meron din isang politiko na yung nasan mo sa Parang hindi lang GC, Dwayne? isa. Hindi ba isa? Ay, Hindi lang isa. pero yun yung pinag-usapan natin, yung G ang Oo. start ng name. Oo. Oo, nag-post siya Tumakbo tapos siya. kasama si Johnny Sins doon sa pinost niya na abogado daw. Tari Diba? ang grabe Ay, politiko na yun Dalawa yung nakita ko. Sino ba isa, Dalawa Trey? ba? Sino yung isa? Oo. Masyado Ay. malaki yung pangalan ng isa. Sorry, Wag na-distract ako. na, wag na. Na-distract ako. May nalaglag kasing gecko lizard Ay, okay. Oo nga. Delikado yun, Trey, pag nalaglag. Nalaglag yung gecko Oo. Merong isang Hindi mo mas siya mataas nanalo, doon. Sino? Clue. Ah? The other one. Ah. Kilala mo na kagad kung sino, di ba? Hindi ko mag-gets Sabi yung nun- the other one. Sino yun? More clue for Akin. Kasi di ba Oo. may good, better, best. So, Oo. isa si the other one. Kasi di ba meron Sila yung- the good one. Oo. Tapos, Ah, other okay. one. I got it. Si other one. Oo. Gets na. Okay Ano na. pinost nun, pre? Ano pinost nun? Ganon din, katulad nung nalaglag kay Jonel. Oh. Pero, aminin na natin, hindi sila personally ang nun. Oo. Mm. Baka may administrator sila na, alam mo Yeah. yun, mainit din ang dugo, biglang nag-share. Kaya nakita ko yung mga post na yun, nilagay ko lang na merong masisisante. Meron yun. Matik yun. Meron. Mawawala ng trabaho dahil sa ginagawa niya. Trabaho niya yun, hindi man lang siya nag-proofread, hindi man lang siya nag-fact check. Dapat. Pero, hindi naman yun mapopost kung wala namang approval. Di ba? Kahit admin ka, ipapa-approve mo pa naman sa may-ari ng account yung post, di ba? I mean, Malay natin. we're not sure kung meron Baka- siyang access Oo. dun sa may-ari ng account. What if lang siya, talagang yun yung pinakatrabaho niya. And it just so happens na meron siya liberty mag-post as long as hindi, Parang no Hindi siya supervisions nag-fact of such So, posts. So, grabe naman yung trust and confidence ni politician doon, no? Sa kanyang admin, di ba? Sabi siguro nung nag-post, si Raulo ka, di mo ko binayaran ng OT, Fake Ayun, news ka. pwede. O, di ka, nag-promise ka sa akin ng gantong bonus, ha? Oo. Teka nga. Johnny Sins, sakto nanonood siya ng bold nun. Huli-huli. Huli ka. Wow. Ang dami niya naniniwala sa mga ganyan. Yung mga, uso pa nga yung mag-unfriend, di ba? Dahil nga sa mga nagiging magulo na naman yung social media natin sa Pilipinas. Yeah, election Ang season. dami. Mm-mm. Pero ako, I believe we have outgrown those kinds of issues na for many of us. Alam mo kasi, hindi naman kasi dapat politiko ang binoboto mo Ideology dapat ang binoboto. Correct. That's the Correct. very standard na dapat meron talaga. Kasi Pero malayo pang mangyari yon sa ngayon. Kasi nga, right now, hindi naman masyadong tinututukan yung education sector. Talagang yung mindset ng politiko ngayon is parang hindi kita hayaang maging mas matalino. Kasi pag naging mas matalino ka, kawawa. Wait. Nagamit pa nga Nagamit pa nga, di ba? Laki kaya ng Nung budget last. ng DepEd nung karaan, di ba? Confidential pa. Oo, din sila. Confidential malaki. nga lang.
Di ba? Na-shoot doon kay kay Nagamit pa Piatos. sila. Na-shoot kay Piatos, kay Nakakatakot, Tempura. nakakatakot nito pagka, 'di ba nangyari yan? 'Di ba sa US, parang i-dissolve na nila yung department na yon of education. Yun ang Oo. sinasabi ni Trump, ah. Eh, alam ko naman hindi basta-basta yun kasi nga kailangan dumaan ng Congress yun. Eh, paano kung magkaroon din ng ganun dito na one day yung president is mag-isip na, oh, kalokohan niyo dyan eh. Di ba? Kaya nga. Lalo lang Hindi kasi alam mo, ang problema rin kasi yung setup ng Pilipinas. Napanood ko recently lang yung post ni Prof. Xiao Chua, yung historian, Mm. na ang Pilipinas talaga were built with different kingdoms prior sa Hiwa-hiwalay. colonization, di ba? Oo, Actually, ito rin yung oo. Kaya nga malakas pa rin sa atin yung taga ganito akong lugar eh. Kasi yun yung naging ano. So for kahit us, nung evolution eh. Ganyan nangyari pre. hindi naman tayo Diba, nag-evolve. nagka-issue. Nagka-issue yung grupo ni General Luna sa ni sino sa Cavite? Sino? Emilio Aguinaldo? Under ni Emilio sa Cavite. Diba? Kahit panoorin mo yung pelikula, it's the same. Yun na nga eh. We never issue. evolved eh. Until now naman eh. Tingin mo kung bakit tayo may ganyang paniniwala. Bakit yung meron silang tinatawag na solid north at solid south. Ginagamit na rin, ano? Territorial kasi. Correct. The only time... Regionalism ang tawag dyan, pre, pag ganyan eh. Oo. Regionalism. And the only time na makaka-recover tayo dyan or mababago natin yan is by changing kung sino yung mga may hawak sa mga particular cities or location. Let's say, for example, highlight natin si Mayor Vico. Pasig is doing good governance-wise, ha? Pero although nandun pa rin yung traffic ng Pasig na hindi makatarungan. Grabe na kasi sikip niya. Pero at the very least, nagmo-move forward sila. So if we have more leaders like that, na kaya nilang patunayan na yung ginagawa ni Vico is something na effective, na hindi inaangkin ng politiko yung proyekto. Correct. Diba? Tsaka very transparent. Yes. Sinimulan niya yun, I think, sa yung bidding process. Talagang ito yung public bidding na makikita mo kung paano nagbibid yung mga organization, yung mga kumpanya sa project ng Pasig City or ng Pasig City Hall, di ba? So makikita nila kung paano talaga gagastusin yung pondo ng diba? Pasig City. Ano sabi ni Vico, bakit hindi sila nag-aagawan doon? Kasi hindi man pinapangalan sa kanila yun eh. Totoo. Awal. Ginawa na nilang batas sa syudad nila. So, ang tanong na lang sa kung meron ba nakikinig sa atin, ba't hindi ginagawa yan sa lugar nyo? Diba? Dito sa Quezon City, hindi pa siya ganun ka transparent. Quezon City is medyo malapit kay Mayor Vico sa pamamalakad. Oo. Parang pero pero nandun pa rin kasi yung yung popularity tsaka yung broadcast na pero ako gumawa nito they try in the future. May epal pa rin eh. May epal pa rin talaga. Pero hindi na ganun karami yung mga project by ganito sa Quezon City. Oo, actually. At saka medyo hindi naman nag-highlight si Mayor Joy nung talagang accomplishments niya kahit saan. Alam mo yon? Pero one thing I can say, naisip ko lang. Problema ko lang kay Mayor Joy. Late mag-cancel ng class eh. Joke lang. Late mag-suspend ng klase si Mayor Joy. Late nga. Pero naisip ko lang, pre, kung bakit hindi na rin niya kailangang mag-post ng mga accomplishment niya. Kasi imagine mo,
wala akong makitang malakas na kalaban niya eh, na kailangan niyang patunayan yung mga ginawa niya eh. Kasi, Hindi, nandun na una, tayo, Chuck. mm, Pero again, 'di ba 'yun na naging kapit ng ibang politiko kahit naman solid sa kanila yung lagi pa rin nasasakupan nilang nila, pinapakita na may ginagawa sila. naka-plaster pa lang ng pangalan Mm-mm. nila everywhere. Mm, sakit sa Mas mata. malaki, mas malaki pa nga Halim, pangalan nila kaysa sa project eh. halimbawa, Las Piñas, right? Lagi na mawalang kalaban yung mayor dyan eh. Pero, sa bawat kanto, sa bawat poste, sila lang mukha nilang mag-ina, yung lagi mong makikita doon. Minsan Totoo nga yan, totoo yan. wala na yung project, hindi mo na makikita kung anong title ng project eh. Ando Pero pa rin yung makikita picture. mo yung picture tsaka yung malaking pangalan nilang mag-ina. Totoo Ano yan, kasi yan nakikita eh, ko pag Di ba? mind conditioning yan eh. 'Di ba? Katulad nung sinabi pwede, kanina oo. ni Uncle D na solid north, solid south. Kahit wala naman doon, kung paulit-ulit mo sasabihin na may solid north, solid south, eh Nagiging yung mga ibang Correct. cliche na tao, siya, ay no? may solid north. Sige na nga, si ano na lang ang boboto ko. 'Di ba? Kaya, Ito naman, isa pang issue niyan yung pangalan ng mga party list. Di ba? Bakit may nakalagay na ako Bicol? yan, Para isipin papunta ng ako mga taga dyan. Bicol. Ganyan, di ba? Go Akin. Papunta ako dyan eh, yung party list na yan eh. Parang before, di ba, dun sa pinag-aralan natin, it should be, or it must be, ay yung For the underprivileged and marginalized. marginalized, Marginalized. di ba? Bago Mm. na Sectoral nila representative ng society. Pero parang I think panahon to ni Gloria no nung nag-decide yung constitution na basta yung isang organization, Constitution. sorry, yung Supreme Court, sorry. I think panahon to ni Gloria no, nung nag-decide yung Supreme Court na parang basta yung isang correct me if I'm wrong no. I think my memory is not serving me right now no, pero gusto ko lang i-discuss kasi nga very critical tayo sa party list ngayon eh. Ang dami kasing nagsusulputan na hindi naman Oo, talaga totoo. marginalized at saka underprivileged sector ng society. Under ng Diba? dynasties, Pag yung may, mga ibang party list. Pinapasok ng bawat pamilya para lang magstay sila sa power. naging tool Yun nga, nila yan actually para mas dumami yung representation nila sa Congress. Ngayon, totoo. sige, Mas dumami budget, mas dumami yung syempre. laro tayong konti ha. O sige, Hulaan ano natin yan? ano i-represent nito mga party list na to ha. Naku, May malamang mga di pangalan namin ka na. Sige, mahuhulaan. sige, sige. Mahuhulaan Mahirap ba to. namin yan? Yung Mahirap totoong to. nire-represent nila? Ay, Mahirap to. Sige, try natin, ibabase try lang natin. natin sa Sige. Pangalan. pangalan. Sige. Go. Okay. Sige, wait lang ha. Kaya mo rin bang sabihin kung sino yung... Di ba parang meron silang Yung top mga 3? nominees. Oo. Nominees. So, ayan. At saka kung saan, no? Sasabihin ko ba, takot ako eh. Wag na. Oo, mahirap na. Saka ba, Halim, para saan pa? O, baka diba? magka-airtime pa. No? Mamaya mag 1 million views tayo eh. Tama, Mag tama. free ano pa sila. Free Sige. advertisement pa dito. Free advertisement pa, no? Oh. Let's Ito go. in no particular order Sige pre. FPJ Panday Bayanihan. Hira. Hindi Yung ba mga si ano yan, naghahasa, Celebrities? hindi ba si Coco Martin yan? mga naghahasa ng kutsilyo. Celebrities? Charot lang. Hindi ko Hindi, alam kung ano yung kung ano lang yung tingin natin ano yung nire-represent nito ng FPJ Panday Bayanihan? I think yung FPJ battle Panday cry Bayanihan. nito pang mahirap din. Yung para Baka. iangat yung buhay ng mga mahihirap. Okay. Akala ko sa celebrities eh. Ikaw, Chuck. Tingin mo ano to? Akala ko nga sa Robin tayo, celebrities. Robin. Oh. Ang nire-represent niya ay ang karapatan ng mga artista. Kasi FPJ. Ikaw, Toy Ronel. Ano ba? Seryosong sagot ba? Di kung ano yung tingin mo. Kung ano kaya mo, pre. Hindi, tingin ko, ano yun eh. Para sa mga naghahasa ng gunting. Oh, tama. Pero- Mga basyador, di ba? Kasi panday. Panday eh. Pero ito sinearch ko sa sa Google ha. Yung Panday Bayanihan ay foundation na itinatag ni FPJ para tumulong sa mga parang disaster or calamities
mga impacted ng disasters or calamities. So Bagyo, technically, lindol, oo, kumbaga sunog. institutionalize siya as foundation. Ngayon, siguro, for them to get more Ah, funding at saka para mas ma-reach yung mas marami, papasukin nila yung House of Representatives. gets. Kasi parang yung Mm. yung bayanihan talaga yung gusto nilang i-highlight doon. Correct. O yung FPJ Andun lang yung pangalan ni Panday, FPJ para Oo, para sikat. sa name recall lang. Sige. correct. Ah, Next, Batang Quiapo. Galing, di ba? mautak, Oh, mautak, mautak. di ba? Oh, O, Batang next Quiapo, party list, FPJ Batang din yan. Quiapo. Di ba? Batang Dito Quiapo, mo, isa pa yan. dito mo makikita kung gaano ka-impluensya si FPJ, no? Oo, may street na nga yung pangalan sa kanya, yung Roosevelt dati. Oh, Oo, FPJ na. Tawag doon, decolonize na yung name. correct. So, yung Batang Quiapo, di ba si Coco Martin na yan? Coco Hmm. Martin pa rin? Parang, hindi naman namamatay. Wala ba tayong representative from Quiapo? Anong district ba nakakasakop ng Quiapo, Dwayne? Trick. Manila. Ah, Manila. Oo, kaya nga, anong district Trick ng 4 Manila? yata ang Quiapo. Kanino Or, yan? Kay Congressman Lopez? Hindi, District 1 si Lopez. O sino yung District 4? Kay yata to, yung hindi tumatanda sa picture yung Si Bonoan Damit. Bonoan Oh, si David? Bonoan David. Trisha? Nakakatakot yung dito Trisha, matanda. di ba? Congresswoman Trisha? Oh, Trisha Bonoan David. Do-double check ko. Sige nga. Para sure, para sure. Pero nakakatakot yung kung dito matanda, pre. Same picture every election na gamit. Oh, pre. Parang College dun pa dito lang. sa Quezon Ay, City niyan. high school pa nga lang ata ako. Yun yung picture niya. Ngayon, Pag dalawa na anak nakita ko. mo Yun na pa din sila eh. face to face, ibang-iba. Tsaka ang ganda Totoo. niya sa picture, nag-aaral ako sa PUP nun. Minsan nakikita ko yung mga posters niya. Congressman Trisha. Ay, ano pa siya? Konsihal siya, di ba dati? Konsehal dati. O, Konsihal Trisha Bonoan David. Ay, ang ganda. Ito yung mga magagandang konsihal noon, di ba? At saka si Konsihal Beth Rivera ng District 6. Sorry. Si to? Kay District 3 nga, kay Joel Chua. Ayun, kay Joel Chua. Oh. So, saan si Oh, David? bakit District kailangan 4 pa yata, natin ng isang sa kabila. representative representing Quiapo? Para sa mga snatchers. Joke lang, pare. Joke lang. Para sa mga nagbibenta sa raon. Oo. Para sa mga manghuhula. At saka Sila yung yung Pwede. magbebenta license ng sinasabi mga dyan. pamparegla, ganon. Yun ba ang nila? Yung ba ang nila? Hindi, seryosong sagot. Para sa ano yan? Renewable and reusable technology. Kasi Bakit Batang Quiapo? hold up ka sa Anong Quiapo, connect kinabukasan, ibibenta sa'yo yung hinold up sa'yo. Reusable. Renewable. Very good. Very good. Nice yun. Oh, sige. Oh. Next, Next. Agimat. Naku po, patay. Cavite lang yan. Feeling Walang ko iba under to ng mga nagbubudots. Kundi mga Revilla yan. Oh. Hmm. Akin, sa tingin mo nare-represent nila? Based sa Siguro pangalan para hindi ka Yung mga matablan ng mambabarang. kahit anong mga sumpa. Yung mga mambabarang, yung mga nag-aalbularyo. Tama, oo. Yaw. Ano kang tawag doon? Pampangontra. Pangontra Ulam. mga ganun. Agimat yung Filipino version ng Feng Shui, di ba? Agimat lang yon. Diyos ko po. Hindi, amulet yata, amulet. Amulet Pag-agimat. ba? Oo, amulet. Di ba pag kontra Lucky malas? Oo, Parang kontra lucky malas charm. yun eh. Oo. Oo. Ay, teka lang, meron ako nakaligtaan. Nag-move on tayo agad sa Agimat Kay Revilla na yun eh. May isa pa akong FPJ dito eh. Ang Provinciano Party List. Coco Martin Ang ulit. dami, no? Ang yaman ni Coco talaga, no? Dami. Oh. Yeah, ganyan. Dami na. Ito yata Yan yung sa mga ay- talagang yung yung dating PROMD, parang medyo kahalintulad no? Ang PROMD. Ang PROMD. Existing ang pa PROMD. rin. Oo, existing pa rin para yan. sa mga probinsyano. Di ba yun yung gusto niyang i-represent, di ba?
Totoo, tama. Ito same din para sa mga probinsyano pero ang dami mong probinsya na mauunlad. Alin doon yung gusto mong i-represent? Tingin ko pa rin sa probinsya na Napaka-vague, no? mahilig sa leather jacket. Leather jacket. Buta wala na ako sinabing Nasa maganda. bundok. Nasa bundok ba to, pre? Tama yun. Medyo tama yun yung sa leather jacket. Kasi may tutok to win, di ba? Namimigay din ng Meron. jacket yun, di ba? Oo, tutok-tuwin. Isa pa yan. Dati kay Sam Versosa Kay ba Sam, yan? Isa oo, Versosa. baka yung tutok to win, baka yun naman para sa yung windbreaker na jacket, no? Sa Pwede, Cherry pwede. Mobile. Sa For Technomarine. 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 Okay ako dun sa Technomarine. Pag binigyan ako nun, iboboto ko yun. Uy, Mahal sabi pa rin naman. ba Technomarine ngayon? Technomarine ka lang pala. Yung pinakamahal na Dali. Technomarine, yung Technomarine Cruise, tapos yung may gold, yung gold-plated. Char, Gold-plated. di ba Technomarine yung nakuha mo? Hindi. Hindi kami binibigyan ng company ng ganung brand, pre. Ano ba Naku, Esprit? supporter. Ano yun? Spree. Esprit? Spree. Sige. Spray? Yun ba yung ginagamit sa halaman? Esprit, ganun. Oh, Spree gun. Spree gun. Saka sa buhok. Sorry, di ako nakamove on sa probinsyano ba? Pero ano talaga Ilan- purpose ang probinsyano, pre? Na-research niya ba? Alam ko for tama ba? Wait lang. Para sa mga sa mga provinces din yata talaga. Taga-probinsya nga ito, ni-research ko sa Google Yung Probinsya tutok talaga. to win. Yung tutok to win, si Nakikita ko yung Sam mga- Versosa yan Nakikita ko Para yung mga yan sa jeep. mga mahihirap Puro din ganyan. Okay, Kami teka lang may hirap. Total nabanggit nyo kanina, gusto nyo banggitin yung mga representative ba? Ito napansin ko lang Sa 10 representative, kasi 10 yung listahan, di ba? Nominees. 6 yung magkakaparehas ang apelido dito sa Tutok to Win. Mga Anim? ano yan, di ba? Anong Versosa ba? apelido? Hindi, Mm, hindi. Dito. Verso sa lahat. Oh, yung sabi na eh. Mga magkakapatid at Sila- magkakamag-anak yan. Sila rin eh. Wala ba dun si Gardo Versosa? Baka pag nanalo sila, gusto nila sa front row sila. Pwede. Lahat sila. Pasok. Power. Oo. Pero dapat ang Parang- kinuha nilang first nominee dyan, pre, si Gardo Versosa. Parang hindi naman nila kamag-anak. Kamag-anak ba nila yun? Kasi pare, pag si Gardo Versosa ang tumutok sa'yo, win yun. Machete. Pachete party list na yun. Oo. Oo, Mag-iiba yun ng yung- pangalan, pre. Yun yung pag tinutukan ka nung niya, win ka. Diba? Bahala ka dyan, Junel. Oo, sa'yo, pre. Kalokohan na iisip ko, puro kalokohan yung binabanggit yung Hindi, joke lang. Uy, Narinig mo kasi yung party list na ito yun. yung Joke lang. official name ng mga party list, ha? Kaya nga sinasabi ko kung anong unang tingin nyo ha? Kung ano yung... Next. Next. Ayan, naghahanap pa ako ng magandang name recall Nahihirapan siya kasi marami dyan mga nagsisimula sa 1, AA, Puro Oo. one. Oo. Lalo yung Akin one. nga, pwede mo gawing part list yung pangalan ni Akin. Eh. hindi Akin. naman na ganun kasi Hindi, ngayon. one. Randomize na ngayon yung listings nila. Correct. Tatanda mo dapat yung number na nung party list mo, di ba? Kasi naman nung unang tayo, di ba, electronic voting? Di ba sila lahat? Alphabetical. Numbers to alphabet. Kaya nila, Kaya alam mo dami. naman mga Pilipino, matatalino, right? Imbis na magsimula ako sa letter A, Maghanap. magsisimula ako sa number 1. Tamad maghanap yung iba, tamad maghanap kung ano yung nasa unahan ng listahan. Yun na. Meron nga kami ngayon sa Muntinlupa, one Munti party list. Saan ka pa, di ba? One ka agad. Bida ang batang Juan. Party list yan pero under ni Mayor. Party list. Pero, ang sabi naman kasi dito, ang gusto nilang mangyari, parang yung early detention ng sakit ng bata.
sa, Medical. mental health or yung ADHD, yung slow development. O, So, may yun tanong yung ako gusto dyan. i-legalize. May tanong ako Yun dyan. ang goal nila. Oh, Kaya naman ng mayor yan, di ba? actually, kaya din ng congressman yan eh. Oh. In coordination with the Department of Health. So, bakit Hmm. kailangan pang gumawa ng party list? Diba? Para may Iba, share ng iba cake. talaga. Iba talaga ang goal. O, ito. Yun nga. Para Share sa ng share ng budget, cake. no? Walaan nyo tong party list na to, ha? Oh, Go. Alona. Pangalan ng babae? Buta may hindi na naman ako maganda Beach. naisip. Alona Beach. Ang naisip ko, beach pre. Alona Beach. Ang dami Bohol. Alona Beach. Sa Bohol yun, di ba? Sa Bohol. Yan ba yung mga Bohol. nagtatrabaho sa bar? Ito yung pangalan ng parlor dito sa kanto namin. Alon. Ang generic ng pangalan, no? Oo. Ang generic ng pangalan. Feeling ko Alona. to eh. O, Sa babas, ano lang, ba- sa babasahin Calabar ko, zone to eh. Mostly sa Calabar zone yung Alona na yan eh. babasahin Based ko kung ano from- yung full name ng party list nila. Sige. Abbreviation pala siya. Isi-search ko din sa Google. Alliance of Organizations, Networks, and Associations of the Philippines. Yung mga networkers. taray. Galing. So, ano gagawin nito? Hindi ko rin Para sa alam. mga networkers. Lahat ng orgs. Federation ng lahat ng organizations? At ano-anong Networkers. organizations to? I don't Kasama think ba lahat dito yung to. ano? Yung call center, yung organization ng mga BPO, Hindi mo alam, no? Ang vague ng description, yung name. yung organization ng mga LGBTQ. Kasama ba dyan meron yun? Anong ba? gusto nilang yung network na tumatatak sa akin, eh. Baka ano baka to, ito mga yung IT ano? pre. IT Ay. nag-network. Hindi, ito yung yung mother of all party list. Ay, umbrella organization, Oo. no? Umbrella. Ito yon. Gagi. Ano tawag sa kanya, Mother Kakaisa niya Alona? lahat ng mga party list. Mother Okay. Alona, wait lang. Mayroon niyang seat sa House of Representatives ngayon, di ba? Wala yata. Meron. Or wala Representative incumbent nila. Ana Villaraza Suarez. Ana Suarez. Suarez. Ano yung advocacy Patunog nila? yung Hindi ko Suarez. rin ang advocacy nila. Yung Suarez ba related yan dun sa ano? Yung mga Suarez ng Ng Quezon, congressman I na. think ng so. Quezon? Parang, oo, Feeling pre. ko. I-research natin si Patunog na yun, eh. Congresswoman Ana Suarez. Research natin. Feeling ko Oo. meron niya connection, pre. Lang yan, baka bigla na lang ako ipatumba ng mga pinagsasabi ko ha. Bakit wala tayong Nag-ano lang tayo, kakatuwaan lang tayo. Sorry, Disclaimer bakit wala lang yung sa taas tayong na nagkatawaan lang. bakit wala tayong party list para sa mga BPO? Alam ko, I alam think ko meron, meron. pre. Oo, alam ko meron. Pero hindi ko sure kung yung nag-represent is talagang legit or Hindi, BPO. meron ako nakikita dito for frontliners. Ano yun? When you say frontliners, ito ba yung sa frontline? Adik nung panahon ng Our- di ba? Nung Meron pre, BPO Pandemic. party list. meron ba? Oo, BPO party list. Pero Based sino ang sa nominee? Cebu. Sino ang Si mga ano? nominees? Yan ang dapat Wait lang. malaman ng mga bumoboto eh. Sino yung mga Wala nominees sa ng mga listahan. party list eh. Ano siya Back Pilipinas Outsourcing. Bangon Pilipinas Outsourcing Party List. Bangon Pilipinas. Parang I doubt kung talagang Outsourcing. i-represent niyan yung Wala, mga wala BPO, yung- no? Wala yung mga Mm, outsourcing sa current na listahan. Talaga. Oo. So Pero baka alam dito ko noong nagpatakbo. 2022, merong party list na para sa mga call center employees. Nakalimutan ko lang kasi, well, I am from the industry, no? Pero ang binoto ko kasi noong 2022, iba. Hindi ko matandaan sino binoto ko noong 2022 sa party list. Ito, gets ko na. Si Congresswoman Ana Suarez ng Alona party list ay asawa ni
Congressman David Suarez. Diba? Na anak Ang ng ano lugar? matandang Suarez. Anak ni matandang Danilo Suarez. Oo. Tsaka Ayan, si yung Danilo isa, Suarez ang yung meron babae, ako. oo. So, Dynasty, Destiny ba to? Sorry. Dynasty na sabi ko. Sabihin na nating magkakamag-anak, no? Kamag-anak Oo, Kamag-anak Incorporated. Incorporated. Yes. Kasi sa Labi panahon na ngayon, lang. mahirap na yung dynasty. Ang dami-daming definition ng dynasty, ano? Kahit baluktot na, no? Ipipilit pa rin, eh. Mali Huwag naman lang yan silang tayo. masabihang dynasty. Ano pang meron ka dyan party list, Uncle D? Yung PBBM. Diyos ko po yung pineapple juice. Para tong yung katulad ng LPGMA. Mga ganyan. Correct, Yun na correct. nagsimula kasi nun, eh. Oy, dalawa to isang PBBM at isang BBM party list. Oh, di ba? Yung BBM, yun yata yung bagong Menero. Oo. Tapos ang representative ng BBM yung yung mga stakeholders ng mining corporations. Mining Corporation, oo. Nino. Minero. Kaninong mining corporations yan? Ang Magkakamag-anak mayaman to, pre. actually. Di ba? Meron ka pang di ba? Duterte Youth. Ay, isa pa yan. Oh, Na hindi naman youth talaga yung nakaupo. di ba? Ay, tatakbong board member yan, ha? Ng Laguna. Sakit sa ulo niya si Cardena. Oo. Sakit sa ulo. Sabi ko nga sa mga kamag-anak ko sa Laguna na nasasakupan yung district niya, huwag iboto, eh. Wag. Sayang lang. Meron Ay, pa akong nako. isa, meron pa akong isa. Tuwan-tuwa ka dyan, ha? Nakita ko ngiti mo. Arte. Mga artista naman. Arte. Mga theater art. ARTE. Theater Mga artist or artista mga yan. artist Theater talaga? arts, actor. Oo ka. Oo. Ito yung buong pangalan Celebrities. nila. Maganda naman yung Advocacy. sector nila sa buong pangalan nila. It's advocates for retail, fashion, textile, tradition, events, and creative services. So yung mga Okay. May industry talaga. Okay. yung mga suppliers. Okay. So, paano sila naging underrepresented? Wala At wala saka marginalized? silang fixed rate. Prices. Issue sa presyo. Oh. Ay, nako. Meron Ano pa yung isa. Dapat DTI yung- ang ginagawa ng DTI? Meron pa Dapat isa. yung party list natin nung college na biro-biroan, itayo na talaga natin eh. Oo. Baka Natandaan niyo ba Ano? yun? Yung Bayag? bayag? Makalusot. Oo, yung bayag. Yung bayag, no? At saka marami, kasi matagal na yung bayag, di ba? Kay Bayaw. Yung kay May Bayaw. bayaw. Oo. Tayap tayo sa Bayaw. Bayaw, Bayaw, Bayaw. Okay Pero- na yung bayag. Meron pang isa. Wi-Fi. Nice. Ito mga under. Para sa mga Oo. under. Yung buong pangalan nung nila is walang iwanan sa free internet. Putik na yan. Hina. Marginalize Ano yung internet. marginalize? Oo, alam mo kung bakit? Bira. Kasi Ayaw nilang mag-load. Gusto nila libre lang talaga. free data lang. Walang society na tumatakbo sa libre. Lahat yan mayroong kapalit. Di ba? Alam mo, lahat nga ng kilos natin dito may tax eh. Correct. Kinuha ko na to kung natatandaan. Natatandaan niyo ba to? Oo naman. Napaparesearch uli ako doon sa meaning ng party list eh. Parang nalilito na ako. Ang favorite ko lang naman dyan, Section 3, Article 3, Section 1. Bill of Rights talaga. Due process at saka equal protection. Ito, thoughts nyo dito? Gilas party list. Basketball. Yung basketball team? Ito, Ayan, sports. pwede pang marginalize yan. Unti lang yung mga Wait. 6-footer above sa atin eh. Alam Di mo, ba meron din? PBA. May PBA. Oh, may PBA, di ba? May PBA. Ah. May Gilas. Pacman, meron din. May yung, Pacman din. yung PBA, pwersa ng Pang sports bayaning sila lahat, atleta.
Oo. Eto, tingnan mo nga kung sports yung Gilas. Generasyong iniaalay lagi ang sarili. Ang galing. Ano yun? Malay ko, hindi mo na gumawa ng Ano? party list. Inaalay. Ano to? Mga kulto nag-sacrifice? Blood sacrifice ba to? Yung may mga gusto nila ibalik yung Baka mga ganung mamaya pag hinamon religion? mo yan, napumunta ka nga Uy, sa West pare, Philippine Sea. dahan-dahan ka sa sinasabi mo, ha? Mag-gold tayo bigla, mag-gold. Dahan-dahan. Ito. Ito naman may sense naman to. Click party list. Ha? Internet din to? Computer Mouse literacy to, naman mouse. sila. I-represent nila yung mga mouse. Yung mga nawawala ng bola na mouse. Oo. Tsaka remote, ganon. Kasi lagi nawawalan ng remote eh. Hindi, pero in Sa fairness bahay, naman, di ba? na sila, more on computer literacy. Okay. Education. Paano Education naging sector. marginalized sector yun? Kaya nga. Ay, gusto nyo, Part na ng subject sa school, elementary, high school, college. Meron ba nakikita nyo ba definition gaano talaga ng karaming technical marginalized difficulty sector? ng TRICOM? Si Uncle D talaga yung pinapaano natin, sinisisi natin. Nakikita nyo ba yung technical difficulty ng TRICOM pag sinabi na nung chairperson na can you show it? Ang bagal nila. Hinahanap pa yung i-click. Oo. Ang bagal na nagko-computer. Eh kasi naman nung Wow. college, ano ba yung pinamemorize sa'yo? Yung QWERTYUIOP. Tawag dito, Di ba? Pagtatatype sa keyboard. 3,000 din binayaran natin sa computer lab, ah. Correct. Buti na Ah, lang aircon, di ba? At least. Walang nalilate. Tawag dito. Meron ba? Sige. Ito yung party list tapos sabihin ko sa inyo yung yung ilan sa not in order na may bibigay kong representative nila o nominee nila. Ang pangalan ng party list is Nanay. Ay, kasama dyan si ano, di ba? Si Mocha. Hindi. Ay, oo. Parang yan yung motherhood something, di Yung ba? 2022, di ba kasama dyan si Mocha? Hindi ko Sa nanay sure. party list? Hindi ko sure. Pero ito yung mga Hindi Ah. Mocha party list yata yung kay Mocha yung motherhood something niya. So dito sa Nanay party list, sa mga nominees nila, meron ako nakitang mga pangalan dito na medyo questionable sa akin si re-represent nila. Halimbawa na lang, yung hindi ko na babanggitin yung apelyido. Pangalan niya is Christopher George, tsaka si Andrew. Galing. Lalaki, no? Christopher Tapos George? magre-represent ng nanay. Hindi ba misogyny Paano? yun? Paano sila magsusulong ng karapatan ng nanay niyan? Teka lang, mami, masabihan tayong homophobic. Baka baka gano'n naman si Nanay. Chris. Nanay eh. Ano Inaano yung ba meaning ng siya? nanay? May iba pa bang meaning yung nanay? Kung ito yung isang yung isang party list na ang pangalan is babae ako, I can consider kung sakaling sila. Pero looking at yung dalawa faction na itong babae ako, lahat ng nominees nila babae, both factions. Hmm. So, Eh, yung nanay. yung nanay. Di ba? Ano apelyido niyan? Apelyido. Hindi ko na Baka Hindi ko na- magkakapamilya yan sa nanay party. hindi list. naman. Hindi Hindi naman, ko na okay. hindi ko na nire-research baka hindi ko na naman mapigilan yung sarili ko. Pero magka-apelyido yung first nominee tsaka yung isang lalaki. Baka para sa nanay nila yon. Underrepresented. Yung nanay nila. Yun. Underrepresented, no? Pero pag tinignan mo sa town nila, yung mayor, vice mayor, tsaka 5 konsihal, no? Isa. Sa isang pamilya galing. Board member. Malamang board member, hindi councilor. Naku po. Yung mga bukal. Oo.
Basta Yun lamang, yung ano, no? Yun yung talagang tahimik na hindi natin masyadong nakikita, no? Yung mga bukal na yan, ano? nakikita. basta lamang sa Oo. Oo, ganon kaysa sa mga konsehal eh. correct. Oo. Pero ang daming talagang kapamilya incorporated sa probinsya. Ito. Alam mo yun, sa private companies, bawal ang nepotism. Pero sa gobyerno, ay, Talamak, Paano mo alam mo, maipagbabawal kung karamihan sa kanila ay miyembro ng mga dinastiya na yan? di ba? Kaya ang sabi nga nila, kumakandidato lang naman kami, tao naman yung pipili. Gusto kami ng tao. Wala tayong magagawa. Wala nga tayong magagawa. Binigyan mo ng 3 kilong bigas, linggo-linggo eh. oo, Kung sinusuhulan mo eh. Oy, kung, speaking of kung yung merong kung yung linggo-linggo na yon, the entire term nila, wala akong problema doon. Oo, syempre. Pero kung parang 6 months bago mag-election, malaking problema yon. dapat Bawal nga Kasi na pag, eh. mali yan, dapat mali yan ganyan, 'di ba? It would count to vote buying. hindi pa siya mako-consider na vote buying kasi 'di ba ayon nga din sa rules ng COMELEC, hangga't hindi pa nag-start yung campaign period. Oh, okay. Hmm, Sabagay may point. Pero that's oo, one of the loopholes, 'di ba? correct. Nakapalan talaga Katulad nung pa. katulad nung airtime ng mga ano, pare, nananaginip ako ngayon. Isang mukha lang yung nakikita ko. Oy, may bagong sayaw na yun ah. May bagong sayaw na. Ay, nako. Tapos yun lang, share ko lang kasi na-share ni Aki na may namimigay ng bigas. Merong isang re-electionist na na kongresista. May nag-video, hindi ko alam kung alam niyo may nag-video. Akala mo ba naman sabihin na hindi po kayo uuwing talo dahil may makakatanggap kayong pera galing sa mga sarili naming bulsa. Alam mo yun, sobrang kapal ng mukha na mamimili na ng boto talaga, no? Oh, pero Marami naman. nag-ruling naman na na hindi naman daw siya considered as vote buying yet. Kasi Pero nga in hindi pa naman principle nag-start kasi, yung. Hindi, election na to, Yeah, pero yung congressman kasi by March 29 pa, ah, March 28 pa magkaibang mag-start yung simula campaign nila ng period eh. So ng campaign technically period. hindi pa. Sabagay, oo nga. Oo, Nauna Yun, lang yun yun. sa mga local eh. Yun correct. yung mga loopholes na kailangan nang gawin at ayusin dun sa natin, COMELEC natin. Pero kung sila naman yung magiging impacted doon, do you think they will do it? Hindi, di ba? What do you mean? Otherwise, yung kung halimbawa, i-amend mo yung batas, yung Omnibus Election Code, particularly on yung premature campaigning, yung vote buying, pero ikaw yung number one impacted, right? Kasi pag yun na-implement 100%, then definitely, malaki yung chance na sa susunod na eleksyon, wala ni isa sa pamilya mo yung mananalo kasi nga hindi niya na Pero magagawa yung dati niyang ginagawa. Pero, COMELEC is under different ang tawag dito entity and bank committee siya, 'di ba? So oo. hindi siya kabilang sa representative House of Representatives at sa Senate. So pwede silang gumawa ng rules na lang kanila talaga. Kailangan pa rin ng Pero yung Omnibus Election Code, batas yun eh. So if there's kailangan pa rin anything that baguhin needs yun. to be changed, kailangan Yeah. dadaan yun Oo sa nga. House of Representatives Kailangan Oh, tsaka sa yan. tama. Senate. Oo nga. Oo. Tama, oo Oo, nga. Hindi pwede Sorry. Oo. hindi pwede sa COMELEC mismo manggaling ang change. correct. So Oo nga. ito na Tama. lang. Um, para di na tayo magtagal tonight. Kasi kung yung mga tulad na lang nasabi ni akin, di ba? Bakit bakit naman nila gagawin yun kung maapektuhan sila? Recently, may napanood ako na video ni Mayor Vico na since tinanggal nag-implement sila ng ordinance na yung anti-EPAL nila, di ba? So meaning hindi na naka-plaster yung pangalan niya, hindi nakapangalan sa kanya yung proyekto kundi sa City of Pasig. Yep. Nakausap siya ng taong bayan na nasabihan siya na wala naman siyang naiambag sa Pasig, wala siya na ipatayo na ganito, ganyan. Na habang nagsasalita sila, yung isa sa proyekto ni Mayor Vico ay katabi lang nila.
So, bakit si Vico nagagawa yun na hindi niya kailangan ng recognition? Kasi hindi mo dapat kailangan ng recognition ng mga politiko. Totoo. Tulad nga ng sinabi natin kanina, it's more on ideology ang dapat nating iboto, hindi yung tao. So, bakit hindi nila, why don't they have the balls to do it? Diba? If Mayor Vico can do it, and confident siya na mananalo pa rin siya, dahil sa naitulong niya, tangible yung naitulong niya, napapakinabangan in the long run. Diba? So, Hindi nila kasi iniisip na it will work eh. Traditional politicians pa rin kasi ang meron tayo eh. Maganda Hindi, yung outlook ni Vico in a sense na uh, he will still win kahit na may binago siya sa kalakaran. Pero marami kasi talaga takot sa ganyan kasi nga they don't know if it will work for them. Baka kasi kay Vico nga lang. At saka, I think yung isa sa clear na posisyon ni Mayor Vico dito is, ano yan, yung pinasok niya trabaho eh. So, Totoo. regardless if yung next election niya will make him win or not, basta, nung nanalo siya, ito yung trabaho ko, ginawa ko yung trabaho ko ng tapat at nang wala akong tinatapakang iba, nang wala akong kinukurap sa pera ng bayan, yun yung kasi yung prinsipyo ni Mayor Vico. At saka hindi lang naman si Mayor Vico, marami rin naman tayong iilang mga politiko na ganun eh. They are treating it as their job at saka their accountability to the people. Yun yung talagang prinsipyo na nanalantay sa dugo nila. Kaya kahit anong mangyari, wala na, parang hindi nila tinitignan yung susunod na election if I will win or not. Di ba? Tao na yung bahalang humusga, pero eto yung ginagawa ko para sa inyo. tama. Di ba? Meron pa, you Mm. have Benji Magalong, di ba? Ng Baguio Siya pa, City, oo. right? Definitely, hindi na tayo lalayo. Number 5 sa Senado, di ba? Senator Bam Aquino, right? Yes. Oh, very down to earth at talagang alam mong walang bahid dungis, walang kaso ng korupsyon. Right? You have number 51 sa Senado, no? Sa mga manonood, sa mga nakikinig, no? Kiko Panghilinan. Pangilinan. Ano number Di ni ba? Heidi? Yun lang. 45, 45, 45, di ba? oo. 45 nga ba? 45 ba, Hindi hindi mo? ba? Sino ba yung 51? Si Kiko yung 51. 5 and 51. So, Bam and Kiko. Diba? So, meron tayo na pwedeng makita that can make the Philippines governance or Philippine government bright in the future. Pero, gaano sila kabilis mag-multiply? Yun yung kailangan nating tulungan sila. Diba? Mm. Gaano natin ma-educate yung electorate sa kung ano dapat yung tinitignan nila sa pagpili ng susunod na leader. 'Di ba? Tayo mismo, tayong apat at saka yung iba nating mga classmate, 'di ba? How can we be catalyst of change? Lalo na yung mga Gen Zs na hindi alam kung ano ibig sabihin ng COMELEC, right? Yung mga tao, mga Ang last kabataan topic natin to ah. na boboto lang pero yung boto nila, hindi nila alam kung bakit nila iboboto yung politiko na to, right? Other than it is popular, other than eto kasi yung gusto ng magulang ko, eto yung gusto ng tatay ko, eto kasi yung napag-usapan naming barkada, right? Eto kasi yung nagbigay sa akin ng 500, di ba? So, yun yung kailangan natin sigurong gawin. If you would like to have a better Philippines, better leaders in the future, um, unti-unti, isa-isa, 'di ba? Yung pinakamalapit sa atin na naliligaw ng landas when it comes to what they know about the Philippines, the Philippine government and how it is being run, imulat natin yung kanilang mga mata. Correct, correct. Good. Ikaw, Kuya Chuck, anong closing statement? Ay, closing na ba yun? Ang haba. Sabi ko nga kanina, We're all di ba? there. By the way, number 45 si Heidi. Oh, yan. Di ba? 45 So, siya. 545.51.
Parang tataya sa loto lang pala to eh, no? Actually, pwede yun Ang sa 655 tsaka sa 658. 58. Oo. Pwede, no? Maisulat nga, mataraan nga yun. bakit manalo? Oo. Ikaw, Chuck. Ako? Napaisip ako bigla sabihin kong closing remarks. Ang hirap na patanong kay akin eh. Basta ano lang, para sa mga manonood, advice lang din. Ang lawak ng naaapektuhang parte ng buhay natin ng politika. So wag lang tayo walang bahala lang ngayong eleksyon. Pakialam, bumoto, hindi bumoto dahil sa sikat, bumoto dahil sa idealismo. Yun lang. Dito na yan. Well, sa akin, tama, medyo mahihirapan pa tayong makakamit yung no, yung ideal electoral participation natin, which is based sa propaganda tuloy, plataforma instead of popular voting. Ang isipin na lang nung mga nanonood lagi na yung boboto mong kandidato makakaapekto sa buhay mo ng 3 or 6 na taon. And kung merong manliligaw sa iyo or may manliligaw sa anak mo, yun yung isipalagay mo eh. Ito bang kandidatong ito gusto kong maging parte ng pamilya ko. Paano Itong kung literal na kandidatong ito manliligaw? ha? Paano kung literal na manliligaw? Hindi, darating Closing naman tayo remark. sa puntong Closing yun. remark na Pero, to Ba't may tanong pa? oo nga, kulit nito. Hindi, yun nga. Basta isipin nyo lang yun na na yung iboboto nyo, hindi lang ikaw yung apektado. Apektado rin yung mga taong, kung mananalo yung iboboto mo, apektado rin yung mga taong hindi bumoto doon. Katulad ng nangyayari ngayon. Nagkaroon ng unity team, ngayon nagkaroon sila ng away. Yung mga hindi bumoto sa kanila, kasalanan pa natin ngayon. Totoo. Correct. Pagka, Naninisipan na, diba? pagka kinorek mo sila at in-induce mo sila or niyaya mo sila sa isang magandang diskurso na ang gagamitin mo yung argumentong tama at batay sa sa facts and evidences. Ano sasabihin sa'yo? Bangag ka, Adik. adik ka, Adik ka, scammer ka, diba? rapist ka. So, ayokong maniwala or ayokong ipagpalagay na bobo ang botante ng Pilipino. Kasi sabi nga ni Professor Eman Nolasco, alam ko kilala niyo siya. Dun sa sa dating sa PUP, no. May isang maganda lagi siyang sinasabi sa post niya. Huwag nating i-tag yung Filipino voters as bobotante. I-tag natin sila as matalino na hindi pa lang nagigising sa katotohanan. Kasi yun nga yung a million lies can be truth or can be true after you have said it a million times. Di ba? Kaya ngayon pa lang, sinasabi natin, matalino kang botante ka. Ikaw, na nanonood ngayon, kung nanonood ka man, matalino ka, piliin mo yung tama. Piliin mo kung sino yung magpapabago sa buhay mo. Totoo. Piliin mo yung katulad ng nina Vico Soto na very confident na hindi man nilalagay o i-plaster sa mga project nila yung pangalan nila. Alam nilang mananalo sila. Dahil alam ng mga taong nagtatrabaho sila. Yun lang yung sa akin. Ikaw ba, Uncle D? Uncle D. May Bring it lang sa home. akin. Yung 6 na buwan na ginhawa na natatanggap nyo bago mag-eleksyon, huwag mong pagpalit sa 3 taong dusa or higit pa. Yan lang. Correct. Ang haba nun, Sabi ko nga may Closing. Sorry. So, kailangan hanggang dito na lang tayo. Salamat sa pag-join sa amin na akin. Hanggang sa susunod, maanyayahan ko na ulit. We enjoyed this. It's a yes. very wonderful discussion. I enjoyed this too. Kailan yung next? After 30 minutes na agad. Meron kami next week with a very special guest. Si Mayor. Ay, nasa mamaya na pala. Mamaya na natin pag-usapan. Baka masabi,
Baka Uh, mabati eh. Oo, off the record na lang yung very Hindi special pa, guest, no? basta ano to, biggest personality so far dito sa podcast. Nice. So, yun. Kasama ako, audience lang ako. Pwede naman. Pipilitin kong hindi magsalita. Pwede naman. Pwede naman. Pwede ka naman magsalita. The more the, Taga-abot ng tagay. the more the merrier Uh, tayo. ah, Sige, sige. Hanggang dito na lang ulit. Ito ulit ang inyong promotor ng kwentuhan na si Angel D. Yes, at kasama si Akin at si Kuya Chuck. Ito naman si Tito Nel, ang inyong mabait at hanggerong handa kang tagayan. Hanggang sa susunod na episode ng Two Battles Podcast kung saan ang mga issue ng lipunan ay pwede natin gawing pulutan. Paalam. Okay na Teka lang, to. teka lang. Okay na to, okay na to. Sabi nga ni, di ba, ni Tita Grace. Felix, ni Tita Grace. Okay na to. Bye-bye. Okay na to. Okay na to.